everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video, we're going to talk about PETH Network staking, guys. Dahil may mga future upcoming airdrops na kapag ikaw ay isang PETH staker. So, meron ng dalawang paparating, which is later on, i-discuss ko yun sa inyo, guys. And of course, magkano ba yung minimum dapat? And yung pag-uusapan natin in this video. At paano ba kayo makakapag-stake kay PETH Network. So, yun ang ating i-discuss in this video. Kaya huwag kayong mag-skip. Stay tuned until the end of this video para malaman nyo kung ano ba yung mga possible upcoming airdrops, guys, kapag isa ka PETH staker. So, before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you'll always be updated to my upcoming videos and off-the-clock episode. So this is not a financial advice, guys. It's still up to you if you want to stake your PETH or kung gusto nyo talaga mag-join or talaga mag-stake. It's really up to you, guys. Of course, yun nga, medyo marami talagang pwedeng salihan pagdating sa mga ngayon na uso is puro mga staking. So now, ilalagay ko lang yung link nito sa description box down below. So ilalagay dito kayo pwede makapag-stake. So, kailangan nyo i-connect your wallet. And of course, sabi nila, actually, yung isa kasi nag-hint na supposed to be, you have at least worth $300 na naka-stake here. Para at least, ma-maximize mo yung mga upcoming airdrops na for the PETH, guys. So, iba pa siya sa Solana, guys. So, here, kapag mag-create kayo ng profile, kailangan ng EVM address. Kapag nilagay nyo yan, pag sinabit nyo, meron lang siyang fee, guys. Actually, per around $2 ata yung fee. So, yun kasi nakita ko once na nung nag-create ako ng profile. Anyway, actually, 25 na lang yung PETH ko na natitira sa aking sa Phantom Wallet. So, dadagdagan ko na lang siya kasi sabi nga nila at least $300 for that particular airdrop nga lang. Pero meron pang isa, guys. Actually, nakalimutan ko yun. Pero parang lang kasi nag-hint lang yung iyon na around worth $300. But of course, meron pang isa which is later papakita ko sa inyo. But now, dadagdagan ko na lang siya kasi pwede ka na magdagdag, guys. So, nakalagay rito every Thursday mag-starting epoch. So, 7 days siya, guys. So, as you can see, ay may fee rin siya worth 0.03. So, yung fee na pabayaran nyo rito kay PETH once na in-stake nyo ang inyong PETH Network token. So, bale, today is Sunday. So, maghihintay pa. So, hindi pa siya kagad dahil nag-start na kasi yung isang upcoming airdrop na mayroon sa requirements nga is kailangan kung may PETH staker ka, you will earn points. Something like that. So, here, pwede mo siya i-unstake after 7 days after and then you can withdraw it to your wallet. So, kailangan talaga meron kayong guys, make sure na meron kayo laging Solana for the fee. So, ganun lang siya, guys. And of course, pwede kayong mag-vote for the governance, guys. As you can see, yan, diba? So, yan ako na lang. Pwede kayong mag-vote dito para makadagdag pa kayo sa eligibility for the PETH Network upcoming mga future airdrops, guys, na isa sa mga requirements na kung ikaw ay PETH Network stakers. So, papakita ko rin yung value ng PETH, guys. So, ang dami naglalabas, especially pag sa Solana ecosystem, kaya ako once na nakatanggap, like kay Wen, nakatanggap ako. So, I'll make it sure na meron akong matitirang specific na tokens para at least once na in the future na kapag meron kang naka-stake katulad nito or meron kang nakalagay sa iyong wallet, possible ka maging makakuha ng future airdrops under Solana ecosystem. So, dito naglalaro lang yung value as of the moment ni PETH. So, which is mas mababa pa. Unlike kapag yung kino-compare siya kay Tia kasi once nung lumabas si Tia or si Celestia is
pataas ng pataas now, nasa 20 na yung pinakamataas ata, $20 if I'm not mistaken, isang Celestia from $2 nag-start, diba? Ito kasi bumaba pa siya ng 0.2, which is sayang hindi tayo naka-purchase or naka-buy, but swerte rin yung mga nakakuha ng PIF network token. Hindi ako nag-eligible for the PIF network nung nag-airdrop si PIF dahil late na ako noon. So anyway, here, ito yung example kapag kunyari, tapos na ata ito guys. So kapag may lalabas naman siya, so pwede kapag once na pumasok yung stake nyo, pag pumasok na, doon na kayo makapag-start na makapag-vote. So don't forget to vote sa governance para at least tumaas ang inyong eligibility, lalo kapag sa mga future airdrops na paparating under kapag ikaw ay PIF network staker. So kaya kung may extra kayo, much better. So kung gusto niyo siyang gawin nyo na. Ito yung isang example of the upcoming airdrop, which is Zero Lend. Actually, siya, lending market on ZK Sync and Manta Network. Pero sa mga requirements nga is kung may PIF network staker kayo, kung ikaw ay PIF staker, you will earn points, which is gagawin ko yan, I think, sa other video na lang kung paano kayo maka-earn by pointing system din siya guys, which is isa lang yun sa mga requirements niya guys, but of course may other tasks pa para maka-earn kayo ng points dito kay Zero Lend, but yun nga nakalagay doon, papakita ko yan, so stay tuned for that video. Pero ito na si Zero Lend, so zero token airdrop lalabas sa kanya, kaya i-maximize nyo na at start nyo na mag-stake kay PIF. So until next time, goodbye! Let me know.